Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 5 BIFF members sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Senator Amy Marcos sinabing gumagamit ng droga si PBBM, Palacio pumalag. 100K pabuya sa info sa likod ng sunod-sunod na bomb threat sa mga paaralan, inialok ng LGU Iloilo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 kasapi ng BIFF Bungos Faction ang voluntaryong sumuko sa Bravo Buggers Company 90th Infantry Battalion matapos ang matagal na pakikipag-ugnayan ng militar sa komunidad. Ang pagsuko ay naganap noong Nobyembre 16, 2025 sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur kung saan isinuko rin nila ang matataas na kalibreng baril at mga pampasabog. Personal silang tinanggap ni Captain Michael Alan R. Eugenio, Commanding Officer ng Bravo Company, at kinabukasan Nobyembre 17, 2025 ay ipinresenta sila sa headquarters ng 90IB sa Barangay Cabenge, Datu Saudi, Ampatuan. Isa sa ilalim ang 5 nagbalik loob o Enhanced Local Armed Conflict Program para sa reintegrasyon at tugon o tulong ng gobyernong nagmamalasakit para sa agarang suporta at tulong sa kanilang pagbabagong buhay. Patuloy naman ang panawagan ng Bravo Company sa natitirang BIFF na sundan ang hakbang ng kanilang mga kasamahan para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang First Family. Sa kanyang talumpati sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand itong Lunes ng gabi, sinabi ni Amy na lumabas daw ang pangalan ni Marcos sa listahan kaugnay ng kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dagdag pa niya, pinayuhan niya umano ang kapatid na mag-asawa upang magkaroon ng direksyon. Ngunit anya, maging ang asawa nitong sa First Lady Lisa Araneta Marcos ay gumagamit din daw umano ng ipinagbabawal na gamot. Sa huli ay nanawagan ang nakatatandang Marcos sa kanyang kapatid na umuwi na at magpahinga alang-alang umano sa kalusugan nito. Kaagad namang itinanggi ng Malacanang ang mga akusasyon na tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang desperate move. Maging si Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos ay bumuelta laban sa kanyang tita at sinabing hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Naglabas ang city government ng Iloilo ng 100,000 pesos pabuya para sa makapagtuturo sa nasa likod ng sunod-sunod na bomb threats na patuloy na gumugulo sa iba't ibang mga paaralan dito. Nito lamang Lunes, 10 paaralan ang nagkansela ng klase matapos makatanggap ng banta. Panibagong bomb threats ang ipinadala ngayong Martes sa Central Philippine University o CPU at University of San Agustin o USA dahilan upang agad na ipatigil ang lahat ng klase at trabaho. Ikalawang araw ng suspindido ang operations sa CPU habang ang USA ay muling tinarget matapos ang insidente noong Nobyembre 12 sa kanilang Basic Education Campus. Kasunod nito, naglatag ang pulisya at EOD teams ng mas mahigpit na seguridad sa mga campus at pangunahing kalsada. Tinitingnan ng investigators kung iisang grupo ang nasa likod ng serye ng banta. Panawagan ni Iloilo Mayor Raisa Trenas, huwag magpakalat ng takot, makipagtulungan para mahuli ang mga responsable. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.